Hamon kay Police Superintendent Rafael Dumlao ng isa sa mga suspect sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Magpa-lie detector test. Si Dumlao raw ang mastermind sa pagdukot at pagpatay kay Ji. Wala rin daw kinalaman ang mga opisyal ng NBI sa nangyari sa Koreano. May exclusive report si John Consulta. Nakasaad sa Operation Coordination ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ang petsa ng surveillance at operation na tugma sa petsa kung kailan tiniktikan at kinuha si Ji Ik-ju sa kanyang bahay sa Angeles City. Nakalista rin ang 21 pulis na kasama sa operasyon, kanilang mga baril at mga sasakyang gagamitin. Kasama sa pirmadong dokumento ang pangalan nina SPO3 Ricky Santa Isabel at Police Superintendent Rafael Dumlao bilang mga kasama sa operasyon. Kaya ang buong akala raw ni Jerry Omlang na striker o utusan sa NBI, lehitimo ang operasyong inalok sa kanya ni Santa Isabel. Kasama si Omlang sa kinasuhan sa korte. Sa affidavit ni Omlang, sinabi niyang kasama siya sa surveillance kay G, na ang sabi raw ni Santa Isabel sa kanya ay isang Chinese drug lord. Pero sa 2 linggong surveillance, unti-unti raw nagduda si Omlang. Hindi legalista kasi kahit paano, nakita ko nagbabaon pa papuntang opisina eh. Minsan may baong plastic eh, pagkain eh. Bahay, opisina lang po siya, ganun lang. Kasama rin daw si Omlang nang dukutin si G noong October 18 sa bahay nito sa Clark, Pampanga. Kasama raw niya si Santa Isabel, pero wala silang nahanap na illegal na droga. Ang nakita raw niya, isinakay daw ng grupo ni Santa Isabel ang isang bag, laman ng alahas na pambabae at 2 hanggang 3 mamahaling relos. Diniretso raw nila si G sa Campo Crame kung saan sinalubong sila ni Superintendent Rafael Dumlao. Sinabi ni Santa Isabel na nag-offer pa raw ng 4 na milyong piso si G kapalit ng pagpapalaya sa kanya, pero di ito pinakinggan. Kasama rin daw si Omlang nang mag-withdraw ng pera mula sa ATM ni G ang mga tauhan ni Dumlao na di niya kilala. Pagbalik ng krame, patay na raw ang Koreano sa loob ng sasakyan na nakaparada sa harap ng opisina ng AIDG. Pagsakay ko po sa Explorer, yun po, nagulat po ako. Nakasupot po yung ulo ng Koreano. Alam yung supot na parang sa ulam, ganon. Ganon lang po, tapos nakaposas pa po siya. Basa po yung dito niya, ihipo malamang yun. Nung Koreano? Opo. Kasama rin daw si Omlang nang dinala sa punerarya ang bangkay ni G. Dumaan pa raw sila sa isang tulay at doon tinapon ang cellphone ng Koreano. Kung ano pong kaparusahan para sa akin, lalaki po ako, kung ano pong kaparusahan, tatanggapin ko po. Positibo itinuro ni Omlang ang litrato ng mga pulis na kasama sa pagdukot kay G at itinuro si Police Superintendent Rafael Dumlao na pinaka-mastermind ng operasyon. Wala rin daw kinalaman ang mga opisyal ng NBI sa nangyari sa Koreano. Taliwas sa sinasabi ni Dumlao. Hamon ni Omlang kay Dumlao. Totoong lalaki po siya, inahamon ko po siya. Sabay kami pong magpa-lie detector test kung sino po yung nagsisinungaling sa amin. May mga sangkot daw ng NBI dito sa trabaho nito. Ano bang totoo? Wala pong katotohanan yan. Wala pong NBI na kasama ron. Sa affidavit naman ni Gerardo Santiago, may-ari ng Green Funeral, sinabi niyang si Santa Isabel ang tumawag sa kanya at sinabing may dadalhing bangkay. Normal lang daw na may mga pulis na tumatawag kay Santiago na may dalang bangkay, lalo na nung panahon ng Oplan Tokhang para iimbasamo o i-cremate. Sinisigal daw niya ang mga pulis, pero kadalasan may binibigay siyang komisyon sa mga ito. Wala raw siyang kinalaman sa krimen. Hindi raw niya alam na ang bangkay ay biktima ng kidnap for ransom. John Consulta, GMA News.